Kayo ay nakikinig sa masaganang Koko Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindano del Sur Province. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Maguindano del Sur, School on the Air on Coconut Production, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa masaganang Koko Buhayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mapya malulam at magandang hapon mga kaagri-eskwela at mga bayaning magsasaka ng Maguindanao Province. Isang masaganang pagbati po ang hinahatid namin sa inyo. Ako po si Hasna Musa ng Philippine Coconut Authority Region 14 BARM. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 sa pamumuno ni OIC Center Director, Dr. Jessie B. Beldia. Katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 14, PCA Maguindano del Sur Province, Provincial Government ng Maguindano del Sur at mga piling lokal na pamahalaan, kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating agri-eskwela. Mapakikinggan tuwing Lunes at Miyerkules 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa himpilan ng DXYH 95.1 Bangsamoro, Radyo Mindanao na matatagpuan sa BARM Compound, Cotabato City. Para sa official text line for greetings and queries, i-text lamang sa numerong 0969-553-5425, 0969-553-5425 o maaaring i-comment dito po sa ating Facebook Live. Paalala po sa ating mga enrollees na meron tayong official Facebook group para po sa mga updates at anunsyo. I-search lamang ang School on the Air on Coconut Production. Bago tayo opisyal na magsimula, batiin muna natin ang ating mga kaniyog na nakikinig ngayon sa ating, lalo na po sa ating Facebook Live. Magandang hapon po kay Norodin Upam, listening and watching from Marafi Agriculture Cooperative ng Barangay Dalimbong, Sharif Saidona, Maguindano del Sur. Kay Sajara Maindan Zakaria, watching from Ampatuan, Maguindano del Sur. At ito po, sila po, okay, magandang hapon po sa inyo. Alam kong excited na po ang ating mga kaniyog mula sa iba't ibang bayan ng Maguindano del Sur. Noong episode 4 nga po ay napag-usapan natin ang coconut varieties o PCA recommended varieties at nakasama natin si Sir Sandaton Z. Siang, ang agriculturist 2 ng PCA Maguindanao. Ngayon nga namang araw po ay sisimulan natin ang ating pag-aaral kasama si Ma'am Zoraida L. Isla, ang Senior Agriculturist ng PCA Maguindanao. Makakasama natin siya upang talakayin ang Module 2 o Group Good Agricultural Practices GAP for Coconut. Pero bago tayo magsimula sa ating talakayan, Ma'am Isla, maaari po ba ninyong batiin ang ating mga tagapakinig at tagapanood? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa ating magandang anchor ng PCA BARM. Siguradong panalo ka, masaganang niyugan patungo sa kaginhawaan. Niyug-niyugan, niyug-niyugan tayo para sa kinabukasan. At saka Philippine Coconut Authority BARM. Okay, maraming salamat po, Ma'am Isla. Welcome po dito sa ating programa. At sa ating pong pagbabalik ay sisimulan na natin ang mas malalim na pagtalakay sa Good Agricultural Practices GAP for Coconut po. Makalipas lamang ang ilang sandali. At tayo po ay nagbabalik sa ating masaganang Koko Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindano del Sur Province. Mga kaagri, huwag na po nating patagalin pa at simulan na natin ang ating talakayan ngayong hapon po together with Ma'am Isla. Sa ikalimang episode na ito, aalamin natin ang ilan sa mga PCA recommended practices na dapat nating i-apply para magkaroon tayo ng maayos, matatag
at malagong pananiman ng niyog. Kasi dito, pag alam natin ito, siguradong tataas ang ating produksyon at ang ating kita bilang magniniyog. So, makikita natin dyan, dito sa FB Live, at maririnig ninyo sa mga tagapakinig natin sa radyo. Sisimulan natin mula sa mga dapat nating isaalang-alang sa pagpili, pagtatayo at pamamahala ng nursery ng niyog. At susundan natin ng tamang pagpili ng mga mother palms o yung niyog na pagkukunan natin ng bunga para gawing punla. Then, pagpili ng tamang seed nuts para gawing punla at pagpili ng tamang coconut seedlings, yung ready na for planting. Ang pagdiniyog natin ay dapat simula ng tama, mula sa pagpili ng punla, sa pag-alaga nito sa nursery, sa pagtatanim natin sa bukid, hanggang sa pagpapalaki nito. Sapagkat ang tanim natin ay makakasama natin, mapagkukunan natin ng panghanap buhay o kita sa mahabang panahon. Maaaring aabot ito ng 60 o mahigit pa. Ang tagumpay ng ating niyugan na itinayo ay nagsisimula sa mabuting kalidad ng punla na ating gagamiting bilang pananim. Ang pag-alaga natin ng punla ng niyog sa maayos na nursery ay magbibigay sa atin ng maayos na pagpili ng tamang punla ng niyog. Ngayon, kung makikita natin ngayon sa FB Live, nandyan ang isura ng nursery natin. Tandaan natin na ang pagpili ng pinakamabuting punla ng niyog bilang pananim ay magbibigay sa atin ng mas maraming produksyon or bunga na kakambal ng pagkakaroon natin ng mas malaking kita bilang magniniyog. Ito ay kakambal din ng pangmatagalang produksyon o pagbibigay sa atin ng bunga ng ating mga pananim na niyog na maaaring umabot sa 60 years o mahigit pa. Ano ba yung mga katangian ng site o lokasyon na dapat nating hanapin para lagyan natin ng nursery? Dapat ang lokasyon ay open, level, and well-drained. Ibig sabihin, may sikat ng araw, since ang niyog po nga natin, mga kaniyugan natin, ay sun lover. Patag ang lupa, dapat patag ang lupa, at may maayos na daluyan ng tubig, hindi po binabaha ang site. Ang dapat din nating hanapin ay yung madaling mapuntahan gamit ang ating sasakyan para sa monitoring purposes o sa pag-aakot ng punla papunta o mula sa nursery papunta sa ibang lugar. Dapat din po ang lokasyon ay may buhaghag o magaan yung lupa para sa madaliang gawain sa nursery, tulad ng pagbubungkal at paggawa ng seedbed or punlaan. Dapat ang hinahanap nating nursery site ay may maayos na mapagkukunan ng tubig, pinakamahalaga, para may panlilig po tayo kung kinakailangan natin at paglinis sa ating mga kagamitan na ginagamit sa nursery. Dapat malayo sa potensyal na pinagmulan o pagmumulan ng peste at sakit. Tingnan po natin ang kapaligiran o paligid ng site na ating pipiliin. Kung mayroon bang peste tulad ng rhinoceros beetle or kadang-kalang. Tingnan po natin ang nakapaligid na pananim ng niyog kung walang sakit tulad ng bad rat. Kasi kung mayroon man, hindi po tayo pwedeng maglagay ng nursery doon. Ngayon, so kung na-identify na po natin ang nursery site na paglalagyan natin ng nursery na ito, kailangan siguraduhin natin na may bakod ang nursery natin. For security purpose po ito or kaligtasan, laban sa mga posibleng magnanakaw o sa mga hayop na sisira o kakain ng ating mga punla. Dapat may mga gamit din po tayo na gagamitin natin sa paggawa at pag-maintain ng nursery, tulad ng araro, bulo, pala at iba pa. Dapat may shade din tayo or yung kamalig para lagyan natin ng mga small equipment or gamit natin para sa nursery. Sa nursery site na ating pipiliin, dapat may mapagkukunan tayo ng tubig. Next slide please. Para makita po ng ating mga manunood sa FB Live, dapat may mapagkukunan po tayo ng tubig. Yan ang ang pinakamahalaga, meron po tayong manpower na may sapat at sanay
sa mga gawain sa nursery. So, pasingit po dito kasi ito ay tinatalakay natin ngayon kasi since sa episode 3 nalaman ninyo yung mga programa under GAA at saka under CFIDP or Coconut Farmers and Industry Development Plan. So meron tayo doong di ba ang main program ng PCA is yung mass coconut planting and replanting. So dahil meron din tayong participatory coconut planting and replanting there, itong pagpili ng nursery site at paggagawa ng seedbed ay malaking tulong po sa atin. Sa mga tagapakinig po natin, coconut farmers, alam ko po na mayroon po sa atin na kasama sa programang ito. Ito po yung mga dapat nating sundin na good agricultural practices bilang qualified coconut farmers sa planting and replanting project ng PCA. So ngayon, dito na po tayo sa seedbed. O ito yung punlaan ng mga seed nuts na ating papatubuin sa nursery. So ngayon, alam na natin ang lokasyon ng nursery na gagawin natin at handa na din ang mga gamit natin. Gagawin na po natin ang seedbed o itong punlaan. Ang punlaan ay dapat nasa gitna ng nursery. Dapat malinis na araro at nasuyod na po ito. Ang lupa ay dapat durog ng maayos para sa madali at maayos na pagso o yung pag-ayos ng mga piling punla natin o bunga ng niyog sa seedbed. Ano ba ang itsura ng seedbed natin o punlaan? Ang binabanggit po natin sa mga nakikinig sa atin sa radyo, ito ay hugis parihaba na may lapad na 1 metro, haba na 4 na metro, at taas na mga 10 hanggang 30 sentimetro. So, ang isang seedbed o punlaan na may ganitong sukat, 1 meter by 4 meter, ay naglalaman ng mga 100 seed nuts o punla. So, kung i-imagine natin, may 5 seed nuts sa lapad at saka 20 seed nuts na pahaba. So, 5 seed nuts by 20 seed nuts. So, sa isang seedbed o punlaan, meron tayong 100 seed nuts na nasold. So, ang bawat seedbed po o punlaan ay dapat lagyan din po natin ng distansya sa bawat isa na mga 0.75 to 1 meter. Ito ay tinatawag na pathway sa pagitan ng mga seedbeds o punlaan. Dito tayo naglalakad o tumatayo sa panahon ng maintenance natin tulad ng pagdidilig o pag-alis ng mga damo dyan sa pathway. So sa paghahanda ng seedbed o punlaan, ito po yung itsura sa mga nanonood sa FB Live. Ito yung itsura ng pathway at ang seedbed na tinutukoy po natin. So doon na po tayo sa pagsusun ng seed nuts. Sa paghanda ng punlaan, ang paglalagay po natin ng matured na bunga ng niyog sa seedbed bilang punla ay dapat isaalang-alang natin ang orientasyon o direksyon ng paglalagay ng bunga ng niyog sa seedbed. Makikita natin na sa bunga ng niyog o yung whole nut na tinatawag natin, may parang bulaklak na tinatawag nating perianth lobe. Inaalis po natin yan before sowing o before natin ilalagay sa seedbed. At yung bahagi na yan ang dapat nasa ibabaw o taas na bahagi kung ilalagay na po natin ang punla o yung matured nut sa lupa. Kasi ang dahilan, nandyan po yung active eye na mata ng bunga ng niyog kung saan sisibol o lalabas po ang usbong nito. Kaya dapat yung germ in o kung saan yung active na mata nasa ibabaw po. Ang may malapad na bahagi ng matured nut o punla ay dapat nakalapat po sa lupa ng medyo patagilid na mga 45 degrees from the soil para masigurado po natin na ang tubig sa loob ng seed nut ay makaabot sa ostoryum o yung buwa ng niyog. Ito yung nagsisilbing tubig at pagkain ng umusbong na niyog sa loob po ng matured nut. Yan po ang dahilan. Then, pag nalagay na po natin yung seed nuts o yung napili nating punla ng niyog sa seedbed, nasa ibabaw na ang germ ng niyog kung saan makikita ang active eye o yung bahaging pinagmulan ng bulaklak, yung perianth lobe. Tapos ilagay natin yung seed nut sa seedbed ng medyo patagilid po sa lupa
nakalapat ang malapat na bahagi ng seed nuts o punla sa lupa. Tapos ilalagay po natin lahat ng seed nuts sa seedbed ng dikit-dikit. Dikit-dikit po yung seed nuts na inilalagay natin sa seedbed. Dikit-dikit sa bawat isa para hindi madaling masira in case na may malakas na ulan o hindi po siya madaling matumba o mabuwag. Dapat nating tabunan ng lupa ang 2/3 na bahagi ng punla para sa maayos na pagkakaroon ng matibay at madaming ugat. At nakakatulong din ito bilang proteksyon sa laban sa init. Kung kinakailangan din, pwede tayong maglagay ng partial shading tulad ng mga tuyong dahon ng niyog upang hindi diritsang mainitan yung punla. So, kung meron tayong mga tuyong dahon ng niyog sa area natin, after seed nut sowing, pwede natin gawin yung pantakip doon sa seed nut zone. Ang bawat punla o seedbed natin, tapos na natin ngayon ang seedbed natin. So, okay na, natabunan na natin yung seed nuts ng lupa. So, dapat maglalagay po tayo ng signboard o yung placard sa bawat seedbed na naglalaman ng mga informasyon tulad ng kung anong variety ng punla na nasa seedbed na yon. So, itong variety na ito, tinakil ninyo sa last episode, yung episode 4. So, alam na ninyo yung kung anong dwarf variety at saka yung mga tall variety at saka yung hybrid. Diba? Tapos, yung sa isang seedbed, dapat din nakalagay doon ang pizza kung kailan natin nilagay ang punla sa seedbed o yung date of sowing. Tapos, nakalagay din dapat doon sa placard na yun or signboard na yun ang bilang kung ilan ang laman ng isang seedbed, ilang seed nuts. Tapos, kung pang ilang seedbed siya, dapat nakalagay din doon sa placard. Then, nakalagay din doon ang pizza kung kailan na-harvest yung seed nuts na yun na ginawa nating punla at ang pizza kung kailan natin na-receive yung punla sa nursery. So ngayon, tapos na tayong mag-sowing, ay placard na po tayo, may signboard na. So, kapag tapos na po natin gawin yun, patuloy pa rin po ang ating pag-maintain sa nursery. So, mga hanggang 6 to 8 months, 8 buwan, ang maintenance natin ng nursery. Ano ba yung mga dapat nating gawin after the sowing of the seed nuts? So, dapat araw-araw nating dinidiligan ang mga punla natin maliban na lang kung tag-ulan. Dapat regular din nating inaalis ang damo. Kasi yung damo na yan ay nagiging kakompetensya ng ating mga punla sa pagkain nito o nutrients. Dapat lagi nating ini-inspeksyon o sinusuri ang ating punla sa maaaring presensya ng peste o sakit para ito ay ating maagapan at hindi na kumalat pa. Sa maintenance po natin, meron po tayong fertilizer na ina-apply po sa seed nuts natin. So, maglalagay tayo ng pataba o fertilizer. Makikita natin dyan na sa 2 buwan pagkatapos tumubo ng punla, sa bawat punla ay maglalagay tayo ng pinaghalong ammonium sulfate at potassium chloride. Kung wala tayong potassium chloride, yung 0-0-60, pwede dating ilagay yung ammonium sulfate plus agricultural grade salt fertilizer o yung asin. Kapag ang punla po natin sa nursery ay 2 months na after nag-germinate o umusbong yung tubo niya, ipaghalo po natin ang 20 grams ng ammonium sulfate, yung 21-0-0, at saka 25 grams ng potassium chloride o 0-0-60. Kung wala tayong potassium chloride, nandyan si agricultural grade salt fertilizer, pwedeng ipaghalo naman natin yung 21-0-0 at saka agricultural grade salt fertilizer para sa mga 2 months na seedlings sa nursery natin. Then, para sa mga 5 months naman, pwede tayong mag-fertilize sa seedlings natin ng 40 grams ng ammonium sulfate at saka 45 grams ng potassium chloride. Kung wala tayong potassium chloride, pwede 40 grams ng ammonium sulfate,
pinaghalo sa 40 grams ng agriculture grade soil fertilizer. Ganyan po siya. Paglalagay ng fertilizer sa mga seedlings natin sa nursery. So ngayon, doon naman tayo, kapag lumabas na po yung usbong, yung tumubo na yung ating punla na mga 4 hanggang 6 na sentimetro o yung may 2 inches, isang bisis sa isang linggo ay gagawin natin ang paglilipat ng mga unang tumubong seedlings ng maayos sa polybag or itim na plastic bag na may sukat na 45 by 45 by 0.015 cm. Kasi sa main nursery, sa isang seedbed, makikita talaga natin na may punla na unang tutubo dyan. So, sabi nga, pag 4 to 6 cm na yung usbong ng punla natin, pwede na natin siya kunin doon sa seedbed at ilipat sa polybag gamit ang yung itim na plastic. Or di kaya, kung ayaw mo magpuligwag, pwede mong ilipat sa ibang seedbed o ibang nursery. Yun yung field nursery ang tawag doon. So, yung sa polybag, meron siyang sukat na 45 by 45 by 0.015 cm. Dapat, di ba, yung polybag, may butas yan sa ilalim. Mga 8 to 10 na butas sa ilalim. Bahagi o gilid ng plastic or yung polybag. Para mabigyan sila ng mas malaking espasyo para lumago. Or maaaring ilipat natin sa isang seedbed tulad ng sabi ko kanina, from the main nursery, yung una nating pinatubong seed nuts, may unang tumubo doon, kukunin natin yun at ililipat sa polybag gamit yung itim na silupin or bag, plastic bag. Or pwede nating ilagay sa ibang seedbed. Kasi ang purpose po natin doon, yung mga unang umusbong kasi na seed nuts o punla, ayan siya yung mas maaga magbunga pag ano na siya, bearing trees na po siya. So, kapag kinuha po natin yung unang tumubong punla doon sa seedbed, dapat nating tabunan yung pinagpunan natin ng germinated seed nuts. Kasi maaaring masira or bumagsak yung naiwan na seedlings pag hindi natin tatabunan yung pinagkunan natin ng punla. So in 16 weeks or 2 buwan, itapon natin ang mga usbong na, kung makikita natin na may mga usbong na marami, mga 2 o 3, minsan kasi meron yan. So akala ng iba nating farmers kasi maganda yun kasi parang 3 in 1. Pero sa atin, hindi po natin yung ginagamit bilang punla. Kung makikita natin, meron tayong mga punla doon na yung manipis o maputla, tapos may baluktot, bingig. Anong tawag niyan sa atin? Iwi, sa Bisaya. Baluktot. At saka yung mga albino, yung puti na tumubo na seedlings. Hindi po yan magagandang punla. Yung albino, yung ugis ang tawag sa atin ng mga Maguindanao, tinatawag natin na ugis yan, puti. Hindi po yan siya magandang punla. Kadalasan yan namamatay dahil kulang po ito sa chlorophyll. Kasi yung chlorophyll na yan ay siyang mahalaga sa photosynthesis o proseso ng paggawa ng pagkain ng halaman. Ang pag-obserba po natin o paghintay natin ng pagtubo ng niyog ay gagawin natin sa loob ng 16 na linggo. Katulad ng sabi ko kanina, 16 weeks o 2 buwan. Mula sa araw ng pagtabo natin ng lupa o yung sa sowing natin, or meron na tayong ma-produce na 85% na ng gison natin ay tumubo na. Yung mga hindi po tumubo after 16 weeks, ay pwede nating gawing pangkupra. Pwede po ialis na doon sa seedbed at gawin na lang pangkupra. Yung sa polybag nursery, ngayon pagkatapos nating mapili ang mga unang tumubo o yung mga nag-germinate na galing sa main nursery, pwede nating ilipat ito sa polybag o tinatawag natin na polybag nursery or sa ibang seedbed o punlaan. Para sa mga punla na naunang nag-germinate o umusbong, ito ay tinatawag natin na field nursery.
Ang kabutihan ng nasa polybag ay kaya nitong magtago ng mga punla ng mas matagal hanggang 12 to 18 na buwan hanggang sa maging angkop na ang panahon o kondisyon ng lupa sa bukid. So kung ang plano natin ay hindi pa natin itatanim, aabot man ng 1 taon o mahigit, so itong polybag na ito ay mabuting gamitin. So sa polybag nursery ay bawas sa pagkabigla, yung seedlings ay bawas sa pagkabigla or shock ang punla sa panahon ng paglilipat nito o pagtaniman natin sa bukid. Sapagkat yung mga ugat ay nanatiling siksik at buo sa loob ng polybag o yung plastic. Kaya hindi nasisira ang ugat ng punla sa pagbuha natin mula sa nursery hanggang sa pagdala at pagtanim natin sa bukid. Dito sa polybag, mas mabilis na nag-uugat at lumalaki ang inilipat natin na punla. Ngunit sa polybag nursery, nangangailangan nga lang ito ng dagdag na gastos para sa mga bibilhin nating polybags, special na lupa or garden soil, at sa pagkakaroon ng laborers o magtatrabaho mula sa polybagging, pag-aayos ng polybag, at pagbubuhat nito sa paglilipat mula nursery hanggang sa bukid. Sa field nursery naman, ang paglilipat ng unang umusbong na punla sa field nursery naman ay kadalasang mas pinipili ng karamihan sa ating mga magniniyog o mga rehistradong nag-produce ng coconut seedlings. Sapagkat dito sa field nursery ay mas matipid po ito. Hindi na nangangailangan ng mga polybags o espesyal na lupa at may malaking manpower at laborers. Kasi sa polybagging, kailangan natin ng mas maraming manpower o laborers sa pagpupolybag, yung pagbubuhat at pag-aayos ng mga polybag sa nursery, o yung pagbubuhat at paglilipat nito mula sa nursery patungo sa lugar kung saan ito dadalhin o itatanim. Dito sa field nursery po, magaan din ang paglilipat ng coconut seedlings mula sa nursery sapagkat hindi tulad na nasa polybag na may kasamang lupa ay ating bubuhatin. Kapag nakaproduce na po tayo ng good seedlings, kailangan dito sa field nursery ay maging maingat lang po tayo sa pagbuha ng coconut seedlings mula sa punlaan or seedbed. Hindi natin dapat hihilain lang ang punla sa tangkay o dahon nito. So, akala po natin okay lang na hawakan sa tangkay o dahon, yung paghila, hindi po pwede yun. Nang sa gayon, hindi po masisira ang ugat nito at masaktan ang seedlings. Tulad ng tao, ang seedlings ay na-stress din. So, ang kailangan natin gawin, dahan-dahang ihukay natin ang pala sa paligid ng punla. Siguraduhin hindi natin tatamaan o hiwain ng pala ang pangunahing ugat ng niyog. Ang seedlings na kinuha po natin sa punlaan ay kailangan maitanim agad o ang pinakamatagal na ay 3 araw buhat ng kinuha natin sa punlaan upang maiwasan po natin ang pagkakaroon ng mataas na bilang na mga namamatay na seedlings o pananim. Sa panahon ng pagtatanim, bago po natin ilagay ang seedlings sa butas sa taniman, gamit ang malinis at matulis na pamutol, putulin muna ang mga sira, sugatan o yung masyadong mahahabang ugat para mabawasan ang shock o stress ng halaman. Ingatan lang po ang mga malulusog na ugat. Yung seedlings naman po na polybag, sa araw ng pagtatanim, hindi na kailangan putulin pa ang ugat. Ialis lamang po natin ng maingat yung plastic o yung itim na bag o polybag at panatiliing buo ang lupa at ugat ng punla o yung seedlings habang inilalagay po natin ang punla sa butas ng pagtataniman. So, sa field nursery at saka sa polybag, alam na po natin ngayon ang pagkakaiba ng field nursery at saka polybag. Sa loob ng 6 hanggang 8 buwan, pagkatapos umusbong ng punla at kapag may makikita na tayong nakabiyak na ang mga dahon ng punla, ito ay sinyalis na po na handa na natin itanim yung punla sa bukid. So 6 to 8 months, tingnan natin yung seedlings natin kung may splitting of the leaves na
o yan, nagkabiyak na yung pinakabatang leaves, ready na po yan for planting. Ang seedlings mula sa field nursery ay nagpapakita ng natural na paglaki ng mga ugat nang walang harang. Diretso ang paghaba ng ugat nito. Samantala, yung ugat ng napulibag seedlings ay naipit, nakulong sa pulibag. Siyempre, may pulibag na ginamit. Nakadalasang nagdudulot ng pagkapulupot o pag-ikot at pagbilog ng pangunahing ugat sa ilalim ng lalagyan o pulibag. So, pag meron tayong pulibag seedlings, as maganda, maitanim natin yan maximum of 12 months na sa nursery. Para hindi masyado ma-stress yung main roots o pangunahing ugat. So ngayon, sa selection of coconut seedlings o selection of punla natin. Tulad ng nabanggit natin sa simula na ang tagumpay nga ng ating niyugan na itatayo o gagawin ay nagsisimula sa pagpili ng mabuting kalidad ng punla ng niyog na ating gagamitin bilang pananim. Kaya ngayon, kailangan po nating matutunan ang pagpili ng mabuting kalidad ng niyog upang gamitin bilang punla. Ngayon, aalamin po natin mula sa pagpili ng mother palms o yung niyog na pagkukunan po natin ng bunga para gawing punla, hanggang sa pagpili ng tamang kalidad ng seed nuts at seedlings bilang punla. Bukod sa dami at ganda po ng ating ani, dapat nating isinaalang-alang sa pagpili ng punla, ang pinipili natin na itanim ay batay din po ito sa pangangailangan ng merkado, madaling maibenta at hinahanap ng mga mamimili. Batay din po ito sa gusto nating magsasaka, komportable at sanay tayong magsasaka sa pagtanim nito. Ito ay batay din po sa kung angkop ang itatanim natin sa lugar. So, ang iba pang mga konsiderasyon po natin ay maaaring batay sa uri ng lupa at sustansya nito, pagkakaroon po ng tubig at temperatura at halumigmig, pati na rin po ang kasaysayan ng mga peste at sakit. Ang mga materialis sa pagtatanim, punla ay dapat punla ay may mataas na kalidad at nagmula po sa Philippine Coconut Authority Seed Gardens at Seed Production Centers or BPI or PCA accredited nurseries, mga inirekomendang uri at producer ng seed nuts ng PCA o kaya sa mga inang puno o mother palms na pinili ng magsasaka. Ang pagpili po ng tamang niyog sa pagpaparami ay may apat na pangunahing akbang. Pagpili ng block o yung tinatawag natin pong plantation block selection, pagpili ng mother palm o tinatawag natin mother palm selection, pagpili ng seed nuts o tinatawag natin seed nut selection, at pagpili po ng seedlings o seedling selection. Ginagawa po natin ito para sa tiyak na mataas na ani, tibay laban sa mga sakit, at mas magandang kalidad ng lahi ng pananim. Sa plantation block selection po, pinipili natin ang buong taniman na may magandang ani. Piliin po natin yung block o yung grupo ng mga pananim ng niyog na may mataas na ani or may aning hindi bababa sa 80 nuts per palm per year. Sa isang block po ay may sukat na 50 meter by 50 meter or 2,500 square meter or 1/4 hectare. Sa bawat block po na yan, pinipili natin ang 10% na pinakamainam na palms para pagkunan po natin ng punla. Iwasan po natin ang mga lugar na may kalamangan sa microkapaligiran tulad ng malapit sa mga bahay, yung kulungan ng baka o tambakan ng pataba na nagbibigay ng huwad ng pagpapabuti sa paglaki ng individual na puno. Upang maiwasan po natin ang pagkuha ng data na bias, matiyak po natin ang true representation ng farm
at huwag po tayong magkaroon ng artificial nutrient enrichment sa pagsukat ng mga puno. Sa mother palm selection, pinipili po natin yung mga punong may malusog at laging mabunga upang kunan po natin ng punla o seed nuts. Piliin po din natin yung may typical sa kanang variety, kung green dwarf ba siya or tall. Piliin po natin yung mother palm na may tuwid at makapal o malaking katawan ng puno. Hugis bilugan ang tuktok ng niyog o yung crown nito. Kung magtingala po kayo sa niyog, yung nakikita po ninyo, yun yung coconut crown. Meron siyang 30 or higit pang bukas at pwedeng dahon. Ang ibang mga puno ng variety open pollinated ay dapat piliin mula sa isang block or lugar na mga punong namumunga na may mataas na pagkakatulad, yung highly homogeneous, at nagproproduce ng average na hindi bababa sa 8 pirasong niyog bawat kumpol o katumbas ng kupra na 25.6 kg bawat puno kada taon. So, tapos po na po natin yung block selection, mother palm selection. So, dito, pagkatapos nating makuha yung mga seed nuts or bunga ng niyog na gagamitin natin bilang punla galing doon sa pinili nating mother palms or block of palms, ang seed nuts po na yun ay atin pang susuriin para mas mabuti ang punlang mapipili natin. Ito ay tinatawag na seed nut selection. Pinipili po natin ang bunga na typical sa kanyang anong variety nito. Pare-pareho sa sizes, hinog o yung fully or partially brown. May slashing sound o yung kung iyug-yug po yung niyog, paggibon, marinig mo yung tubig sa loob nito. So, yun ang pipiliin natin na seed nuts. Walang malalim na bitak o butas sa balat. Tingnan po natin yung balat niya, kung meron bang malalim na sugat or butas, hindi po yun siya pwede. O nabiyak na po yung shell ng niyog, may lumalabas na tubig, hindi na po yun pwede para gawing punla. At walang sira yung bunga o pinsala ng peste o sakit, yan po ang pipiliin nating seed nuts bilang punla. Ang mga punla ng niyog ay dapat kunin sa mga piniling inahing punong niyog, yung mother palms, na rehistrado sa National Seed Industry Council or NSEC or kaya ay mga uri na inirekomenda ng Philippine Coconut Authority. Alam na po ninyo kung ano yung mga varieties na recommended ng Philippine Coconut Authority kasi yan po yung natakil ninyo sa episode 4. Ito po yung mga itsura ng mga seed nuts na huwag po nating gamitin bilang punla. Huwag natin gamitin bilang punla yung mga seed nuts na may butas, yung may tusok o malalim na sugat, yung sobrang liit na ng mga bunga, yung may depekto, huwag po natin gawin punla yan. Yung hindi pa hinog or hindi pa po brown, hindi pa po yun pwede gawin punla. Kailangan fully brown yung color ng ng nuts na pwede gawin punla. Hindi rin pwede yung isali bilang punla yung nasira ng daga o yung mga may sakit or disinfected na mga seed nuts. Di yun pwede gawing punla. So ngayon, kasi di ba dapat ang ison lang natin is yung mga fully matured or yung brown na seed nuts. Anong gagawin natin dun sa mga hindi pa fully brown? So meron tayong treatment dyan. So, pagkatapos nating paghiwalayin yung mga seed nuts bilang punla, huwag po muna nating ilagay sa punlaan ang mga seed nuts na yung partially brown. Hindi pa po siya pwede gawing punla sa seed bed. Ano po ang dapat natin gawin doon? Dapat ilagay po muna natin o itabi sa isang bukas na bodega o sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo upang mapabilis ang pagtubo ng mga ito. Ang tamang hangin po sa bodega ay nakatutulong para sa mas mabilis na paghusbong ng binhi bago ito itanim sa lupa. Nakakabuti din ang pagbabad ng bunga ng niyog sa tubig ng 2 linggo, lalo na tuwing tag-init.
Ang ibig sabihin nito, bago tayo mag-sown at mapapansin natin na mainit ang panahon, ito ang makakatulong ang pagbabad ng seed nuts sa loob ng 2 linggo bago natin i-sown yung punla sa punlaan. Dahil mas pinapabilis nito ang pagtubo na nagbibigay ng sapat na tubig at mas malusog na simula. Tulad po ng nabanggit ko kanina, yung perianth lobe o yung parang bulaklak sa may germ ng seed nuts, kung saan makikita ang germination pores o yung may 3 mata ng niyog pero isa lang active eye doon, ay dapat po nating ialis yung perianth lobe bago natin ilagay ang seed nuts o napili nating seed nuts bilang punla sa punlaan or seedbed. Makikita natin dyan sa larawan kung ano, yung may nahawakan na parang bulaklak, yan po yung perianth lobe. Inaalis po natin yan bago natin i-sown yung punla sa seedbed. So, okay na po tayo doon sa seed nuts. So, napili na natin ang good seed nuts na gagamitin natin bilang punla. Pipiliin naman natin ngayon yung good seedlings para gamitin natin bilang punla. Sa pagpili ng mabuting seedlings o yung punla ng niyog, para itanim na, piliin natin yung unang mabilis na tumubo. So makikita natin yun kasi nasiparate na natin sa field nursery yung unang mabilis na tumubo from the main nursery. Piliin natin doon yung may matatag at malusog na punla. Piliin natin ang mga may normal na birding dahon, may malusog na tindig, walang peste at sakit. Dapat ay hati ang mga maliliit na dahon ng pinakabatang dahon ng seedling. So yung dahon ng seedlings, coconut seedlings, yung pinakabata doon, dapat nag-split na or nahati na yung mga dahon. Bago, ito ay sinyalis na pwede na siyang itanim sa bukid. Yung mga seedlings na 2 to 3 feet tall, taas niya, pwede rin natin maging basihan yun. 2 to 3 feet tall na ang seedlings sa nursery natin, pwede na siya itanim sa bukid. Piliin po natin yung mga seedlings na ang itsura ay halintulad sa mga magulang nito o yung mother palms. Tingnan natin ang kulay. Doon natin tingnan sa kulay ng tangkay, sa tangkay ng seedlings. Para sa mga hybrid na punla, meron din po kasi tayong hybrid na punla, di ba? Meron tayong open pollinated variety, dwarf, either dwarf or tall, at meron din po tayong hybrid seedlings. Yan yung cross ng dwarf at saka tall. Para sa mga hybrid natin na punla, yung F1 lamang ang unang henerasyon na mga supling mula sa magkakaibang inang puno ang gagamitin natin na pananim. So halimbawa, binigyan po kayo ng hybrid seedlings from Philippine Coconut Authority kasi di ba meron po tayong programa ng pagbibigay ng hybrid seedlings under CFIDP. Yan yung tinatawag natin strategic and planting replanting. Pag binigyan po kayo ng seedlings doon, yun lang po ang pwede natin gawing punla yung binigay namin sa inyo. Pero pag nagbunga na yung tinanim ninyo na hybrid seedlings, yung bunga niyon, hindi na po yun magandang punla, gamitin bilang punla. Ang mga punlang ginawa sa pamamagitan ng embryo culture, tulad ng makapuno po, ay dapat magmula sa mga producer na rehistrado sa PCA o sa mga variety na nakarehistro sa National Seed and Industry Council. Hindi po natin dapat piliin ang ganitong itsura ng mga seedlings. Kakitaan mo na mga peste at sakit, yung albino tulad ng sabi ko kanina o yung may maputing dahon o ugis sa atin na Maguindanaon, yung payat at mahina, kung makita mo yung seedlings na payat, yung may sirang usbong na o yung tunang yugato na sira na, hindi na natin yung pwedeng piliin as punla. May baluktot, hindi rin yun pwede. May depekto na yung usbong niya. Yung mga kakitaan natin ng mga nutrient deficiency,
o kakulangan sa nutrisyon at mga overage na punla ng niyog na mahigit na 12 months dahil sa kakaharaping matinding stress sa paglipat, yung baluktot na ugat at mataas na pagkamatay. Huwag po natin piliin yun. Muli, ako po si Zoraida Lagasan Isla, ang inyong lingkod mula sa Philippine Coconut Authority, Province of Maguindanao. Nagpapaalalang ang masaganang ani at kita ay nakasalalay sa pagtatanim ng magandang binhi o punla at tamang pag-aaruga sa mga ito. Para sa mga karagdagang kaalaman, maaari po kayong makipag-ugnayan sa mga agriculturist natin na assign sa iba't ibang munisipalidad under Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Special Geographic Area. Lahat po ng tatlong provinces na yan ay under Philippine Coconut Authority, Maguindanao. Para sa karagdagang kaalaman, kung gusto niyong tumawag, pwede po kayong tumawag sa numero ng PCA Regional Office 0953 320 9041 or telephone number 064-557-0548 or mag-email po kayo sa email namin sa Regional Office, regionxib@pca.gov.ph. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ayan nga po, Ma'am Zoraida Isla, maraming salamat po sa pagbibigay at sa makabuluhang pagbibigay linaw at sa mga makabuluhang kaalaman po para sa ating magniniyong. Sa ating mga ka-enrollees dyan na nakikinig, we hope na marami kayong natutunan ngayong araw na ito mula sa ating RP o ating resource person na si Ma'am Zoraida Isla. Buhay ko. Muli po naming paalala ng ating School on the Air on Coconut Production ay mapakikinggan sa DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao at para po sa inyong mga pagbati at katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line 0969-553-5425 o i-comment po dito sa ating Facebook Live. Puno ng buhay ang ating pag-asa. Halika na, magkalibak si At dyan po nagtatapos ang ating episode 5 ng ating masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagnyunyugan, School on the Air on Coconut Production for Maguindanao del Sur Province. Like and follow our social media accounts: Facebook, Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 14, Instagram and Twitter at ATI-RTC 12. Para naman po sa karagdagang kaalaman, bisitahin ang ating official website elearn.e-extension.gov.ph. Schedule po ng ating SOA, wag po nating kalimutan, every Monday and Wednesday, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon po yan, dito lamang po sa himpilan ng DXYH 95.1 Bangsamoro Radio Mindanao na matatagpuan sa Barm Compound, Cotabato City. Binabati po namin ang mga celebrators today, yung mga nagbe-birthday po, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Mangamba, siguradong panalo ka. At abangan po ang ating episode 6, ang module 2 rin, Integrated Nutrient Management, ngayon pong August 3 to 2026, Monday po yan, sa parehong oras, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. At makakasama naman po natin si Ma'am Wahida S. Dampas, ang agriculturist ng Maguindanao po. Sa ngalan ng ating ATI Director Engineer Remelin R. Recruiter, MNSA CESO 3, Deputy Director Antonieta J. Arceo, ISDOIC Chief Carl Luis Salibio, Governor of Maguindanao del Sur Province, Governor Dato Ali Midtimbang, PCA Region 14 Regional Manager Dato Manong U. Pendi, at PCA Maguindanao Division Chief Abdulaziz A. Giaman, at ang ating CFIDP Barm Focal Person, OIC Assistant Center Director, Ma'am Hanadi S. Gamad Pompong, and ATI 12 OIC Center Director, Dr. Jessie V. Beldia. Hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air, ako po si Hasna Musa na nag-iiwan ng isang magandang hapon ang mga bayaning magsasaka.